Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pagsamba sa umagang ito. Lalo na po sa mga nasa online, nakasama nating sumamba, welcome po sa inyo. Tayo po yung magpapasimula na sa ating gawain. Pakinggan po natin ang sinasabi sa mga awit, chapter 136, verses 1 to 3. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong puso ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kadakilaan at kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin at araw-araw na pag-aalaga mo sa amin at pagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong kagalakan, sa iyong comfort na lagi pong pinagkakaloob sa amin. Sa mga oras na ito, aming Panginoon, hinihiling po namin na kami po ay hindi pong karapat-dapat sa aming paglapit sa inyo. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa inyo, sa mga bagay na mali na aming nagawa, sa mga pagsuway na aming naggawa. Patawarin mo po kami, O Diyos. Ang iyong dugo, aming Panginoong Hesukristo, ang siyang maglinis sa aming mga kasalanan ito. O Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilo sa aming mga puso, sa aming pagsamba. Sa lahat po ng aming gagawin ngayon, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo. Mula po sa mga magpapaawit, sa aming praise and worship, hanggang sa magsasalita po ng iyong mga gagamitin mo upang magbahagi ng iyong mensahe para sa amin ngayon. Panginoon, puspusin mo po kami ng iyong kapangyarihan. At sa lahat ng aming gagawin ngayon, Panginoon, ikaw ang aming mabigyan ng kaluguran. Maging sa mga kapatiran na kasama namin sumasamba sa inyo, Panginoon, mangusap ka po. O purihin ka, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Sabi nga po na binasa natin kanina, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at mananatili. At alam ko po na yan yung nararanasan natin sa araw-araw. Kaya nga marapat lamang na ang ating Diyos ay purihin natin. Tayo po yung umawi sa ating Panginoon. Ibigay natin ang karapat-dapat na pagsamba natin sa ating Panginoon. Na walang hangganan, hari
Kordero na karapat-dapat, nag-iisang haring tagumpay sa lahat. Kordero na karapat-dapat, nag-iisang haring tagumpay sa lahat. Kordero na karapat-dapat, purihin, purihin, purihin na biyayang dakila. Wagas na pagsinta, aking kasalanan, iyong pinawin lang. Ikaw ay namatay para sa aking buhay. O Kristo, ang aking awit ay para lang sa'yo. Nagpapasalamat ang puso kong ito, O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo. Karapat-dapat ang isang katulad ko, ngunit ako'y nilinis at binago, kaya't aawit sa'yo. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Hindi matatakot, salubungin man ang bagyo. Jesus, sa piling mo ay may masisilungan ako. Ano man ang mangyari, ay magtitiwala ako. Jesus, walang maghiwalay sa akin at sa'yo. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Tunay nga, Panginoon. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Tunay nga po na sa pag-ibig ng Panginoon, sa kanyang kapangyarihan, sabi nga napakaliwanag ng ating kinabukasan. Napakarami ng ginawa ng Panginoon upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa atin. Di ba nga, sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Gayon kalaki. Ibig sabihin, sobrang laki. Kaya ano man ang kinakaharap natin sa buhay natin, alam natin, higit ang Diyos sa lahat ng yan. Ano mang problema, ano mang isipin, ano mang kabalisahan, lahat ng yan ay wala, maliit na bagay sa ating Panginoon. Kaya nga marapat lang, ang dapat nating gawin, pumanatag tayo sa ating Panginoon. Sa anumang nararanasan natin, magpasalamat at magpuri tayo sa Kanya. Tandaan natin, sabi din ng Panginoon sa Hebrews 13:5, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga ang pag-aalagang nararanasan natin sa araw-araw ay patuloy pa rin nating mararanasan hanggat ang Panginoon ay Panginoon. Hindi siya matatapos pang walang hanggan. Kaya nga sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, napakabuti mo. Kilalanin natin ang kanyang ginawa
ginawa sa ating buhay, tayo magpasalamat at tayo magpuri sa Kanya. Mula sa ating mga puso, sabihin natin sa Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasampid. Sabihin natin sa Panginoon, ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Opo, Panginoon, tanging sa'yo lamang. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasampid. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Tanging sa'yo lamang, O Jesus, ang aming papuri. Sa'yo lamang. Sabihin natin sa Panginoon, Jesus, sa'yo ang kapurihan.
kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Dahil sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Wala nang iba, tanging sa'yo lamang. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Karapat-dapat ka, O Panginoon. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailan. Sabihin natin sa ating Panginoon, Jesus, sa'yo ang kapurihan, wala nang iba, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang anging tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang anging tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang anging tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O Diyos, ilan mo'y di mapapantayan, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, purihin ka, dakila ka, O Diyos. Jesus, hallelujah, hallelujah, O Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sambahin ka, Panginoong Jesus. Dinadakila ka namin, tinataas ka namin. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa pagpapalang aming nararamdaman. Salamat sa kagalakan ng puso, O Diyos. Sa tuwing kami sumasamba sa iyo, dakila ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan, purihin ka. Patuloy kang malugod sa aming handog na pagsamba sa iyo. Ito ang aming dalangin, Panginoong Diyos. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang kanyang dakilang pangalan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kahit pa tayo ay nasa ating mga tahanan, tayo pa rin po ay patuloy na sasamba sa ating Panginoon. Tayo ay iisa sa Espiritu.
sa pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito. So, magandang umaga po sa inyong lahat, maging sa ating mga kapatid na nasa ibayong dagat. So, magandang araw po sa inyo. So, sa umagang ito, patuloy po tayong sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng ating paikinig ng kanyang mga salita. So, bago po ako magpatuloy, ay nais ko pong basahin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Isaiah chapter 1 verse 13. Sabi po dito, "Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso, nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. Kumpista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan." Sandali po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, patuloy po namin pinupuri ang iyong pangalan sa umagang ito. Patuloy po namin dalangin ang iyong pagsama sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga puso, aming mga kaisipan. Linisin mo ito, Panginoon, upang matanggap namin, Panginoon, ang biyaya mo na nais mong matanggap namin. Dalangin po namin na patuloy na ikaw ang siyang kumilos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang madama namin sa kalagitnaan, Panginoon, ng aming pagsamba sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, itong buwan na to ay ating pong pinag-aaralan, yung pagsamba, yung worship. Last week ay ang ating Pastor Denson po ang siyang ating tagapagsalita at ang topic niya, The Wise Way of Worship. Doon po natutunan natin na yung pagsamba ay kailangan pong maibalik natin sa ating Panginoon. At yung ating praise and worship ay isang command ng Panginoon na dapat nating gawin bilang mga anak niya. So ito ay bilang act ng ating pagsunod, ng ating pagkilala, no, yung ating pagrespeto sa Diyos, yung pagkilala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang sakripisyo, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, bilang mga anak ng Diyos, dapat maging priority natin yung worship. Dapat maging, ito yung inuuna natin sa buhay natin, yung sambahin natin ang Panginoon. No? Sa umagang ito, pag-uusapan po natin, ano ba yung mga hadlang kung bakit hindi tayo nakakasamba sa Panginoon. So, ang title po natin ngayon is Hindrances in Worship. So, binasa ko dyan doon sa Isaiah chapter 1 verse 13 na kung saan yung mga Israelita, nagsasama-sama sila, nagtitipon-tipon sila upang sambahin ang ating Panginoon. Pero nung pinagmamasdan ng Diyos, yung kanilang mga pagtitipon, yung kanilang paghahandog, hindi na natutuwa ang Diyos sa ginagawa nila. Kasi parang routine na lang, no? Parang hindi na nila binibigyan ng halaga. So yung handog, sabihin natin, okay yung handog nila eh. Ano? Mataba, yung mga baka maayos, no? Yung mga sinusunog nila. Pero yung buhay nila, yung mga sarili nila ay hindi handa sa pagsamba sa Panginoon. So ang nakikita ng Diyos, yung mga kasalanan na ginagawa nila sa kanilang mga buhay. Minsan no, sa church, handa na yung church, napakalinis ng simbahan, handa na yung mga leaders, no? Pero yung bawat isa sa atin, pumupunta tayo dito sa simbahan na hindi tayo handang sumamba sa Panginoon. No, malinis, pero pag tayo dumating, parang may dumi tayo, no? Parang hindi tayong handa sumamba sa Diyos. So, tignan natin, ano ba yung mga nakakahadlang para hindi talaga natin masamba ang ating Panginoon. So, number 1 po, sabi po dito, sometimes we bring worldliness to worship. So, 6 days, nasa kanya-kanya po tayong mga bahay, nasa kanya-kanya po tayong trabaho, marami po tayong mga responsibility na ginagawa. At minsan, yung mga bagay na yon, nadadala pa natin during
pag pumupunta po tayo ng church, pag tayo ay sumasamba. Kaya napakahalaga po nung yung preparation. Pag tayo ay sasamba sa ating Panginoon. No? Dapat Saturday pa lang, naka-ready na po tayo. Yung susuotin natin, no? Yung offering natin, para pagpunta natin sa church, hindi tayo yung parang nagmamadali po tayo, tapos wala pa pala tayong barya, pambayad sa tricycle, at minsan naaabala pa natin yung ilang mga kapatid natin para magpapalit. Dumarating tayo, minsan late na. No? At na-istorbo pa natin yung mga kapatid natin na sumasamba na sa Panginoon. Kasi uupo tayo, no? Ganun po yung nangyayari. No, sabi po dito, the word can blind us to what is of true value. Sa Corinthians chapter 4 verse 3 and 4, sabi po dito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. No, sinasabi diyan yung hindi sumasampalataya. Pero minsan pag tayo po dumudulog sa pagsamba, parang wala tayong pananampalataya. Kasi yung salita ng Diyos, parang wala nang kapangyarihan sa atin. Yung pagsamba natin parang kailangan na lang natin siyang gawin o responsibilidad na lang natin sa church or nakagawian na natin na pumunta sa simbahan tuwing linggo. At parang yung salita ng Diyos wala nang epekto sa ating buhay. Bakit? No? Kasi yung mga ginagawa natin sa trabaho, sa bahay, minsan nadadala po natin dito sa church, no? At ngayon, online tayo. Minsan, hindi tayo nakapokus sa ating Panginoon. Iniisip natin yung niluluto natin, yung mga anak natin, o yung mga iba pang bagay. Kailangan pag tayo po ay sasamba sa Panginoon, alisin natin sa isip natin yung mga alalahanin, yung mga bagay na naiwan natin, hindi pa tapos, no? Yung mga kailangan nating ayusin, saka na natin siya isipin pagkatapos nating sumamba. Dahil yun po ang magiging dahilan upang mabulag tayo doon sa katotohanan ng pagsamba sa ating Panginoon. Ito po ay napakahalaga, no, sa bawat isa sa atin. So, yung po, worldliness can lead us astray. No? Sa Timothy chapter 2, chapter 4, verse 10, sabi po dyan, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Pumunta siya sa Thessalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. So si Apostle Paul, no, kasagsagan ng paglilingkod, kasagsagan na kung saan siya ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. May mga kasama siya, no, na kanyang tinuturuan. Sabihin natin, dinedisciple ni Paul. Pero hindi na natili, no, si Demas ay iniwan siya. Ang sabi doon, siya ay nahumaling sa sanlibutan. Parang sabihin natin kung sa relationship may iba na siyang mahal. No? Hindi na ikaw, iniwan ka na. So, ang hirap po na yung parang naiwan ka na lang mag-isa. Yung parang napipil mo na ako na lang yata yung gustong pumunta sa church. Ako na lang yata yung gustong sumamba sa Panginoon. Kasi yung mga kasama ko, ayaw na nila. No? Iba na yung kanilang gustong gawin. Hindi ko alam, no, sa buhay na bawat sa atin, kung dumarating tayo sa punto na tinatamad na ba tayong maglingkod? Tinatamad na ba tayong sumamba sa Panginoon? No? Kasi sabihin natin, yung sanlibutan, wala pong maidudulot na mabuti sa ating buhay. Kundi, tayo ay iligaw. Tayo ay ilayo sa ating Panginoon. No? Pero si Paul, di po siya nagpa-apekto doon sa nangyari sa kanya. Kahit siya ay iniwan. No? Nagpatuloy siya sa paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon.
So, letter C po, worldliness will keep us from being spiritual minded. So, sabi sa John, 1 John chapter 2, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagbumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So napakaganda po ng salita ng Panginoon dyan sa 1 John chapter 2 verse 15 and 17. No? Alam po natin yung sanlibutan, kung ano po ang inaalok niya. Ngayon, pag tinitignan natin, no, kahit mahirap na yung buhay, yung mga tao ngayon masyadong materialism. No? Dahil sa mga napapanood natin, dahil sa mga nakikita natin, sa mga social media, no, yung iba nagtatrabaho pero nagbebenta ng mga item pero iba yung ginagamit nilang pamamaraan, no? Yung iba nagbebenta, parang nagpapakita ng mga balat. Nagpapakita ng kanilang mga natatanging sabihin natin gustong-gusto ng mga tao, no? Alam po natin yung pangako ng ating Panginoon na kung tayo ay mga anak ng Diyos, hindi po tayo pagkukulangin. No, kahit sa ganitong panahon, alam ng Diyos paano po tugunan yung ating mga pangailangan. Sabi diyan, kung tayo ay umiibig sa sanlibutan, di natin iniibig ang ating Diyos. No, dalawa lang naman kasi yung pwede nating piliin. Pipiliin natin ang Diyos o pipiliin natin ang sanlibutan. No, yung desire natin. Para sabihin natin na mahirap to, no, na mangyari sa atin bilang mga anak ng Diyos. Gusto ng Diyos maging spiritual-minded tayo. No, kaya pag nagkulang tayo sa salita ng Panginoon, nagkulang tayo sa pananalangin, no, iba yung pipiliin natin. Pipiliin natin yung mundo na siyang magpupuno sa atin. Saan, yun po ang magiging dahilan para lumayo tayo, no, sa ating Panginoon. So, ang pangako ng Diyos diyan, ano sabi diyan doon sa dulo? No? Yung mundo mawawala. Alam po natin yan. Nang buhay natin dito sa mundo, hindi po mahaba. No? Panandalian lang. At pagkatapos po nun ay eternity. No? Anong pangako ng Diyos sa mga susunod sa Kanya? No? Makakasama siya magpakailanman. No? Marami tayong nababalitaan. Ang dami pong namamatay. No? Hindi lang sa COVID. No? Sa aksidente at sa iba pang mga malalang sakit. Pero tayo bilang mga Kristiyano, dapat ang focus po natin laging sa Panginoon. No? Siya ay ating mapaglingkuran. Siya ay ating masamba. No? Dahil karapat-dapat ang Panginoon na ating sambahin. So, pangalaw po, na nagiging dahilan kung bakit tayo ay hindi nakakasamba ng tunay sa ating Panginoon. Sabi po dito, sometimes we bring critical spirit to worship. So, merong dalawang critical spirit Merong isa yung tinatawag na hypercritical. Yung hypercritical, ito yung mapunap, yung mataas yung standard. Tinitignan niya, parang dapat hindi siya praise and worship leader. Dapat hindi siya usher. No, mataas yung pagtingin niya dapat sa paglilingkod sa Lord ganto. No, meron siyang standard na malalim. Yung isa naman, tinatawag na fault finders. So ito yung lahat lang ng hinahanap niya puro yung pangit. Puro yung mali. No, hindi niya iniintindi yung preparation na ginawa ng church, hindi niya iniintindi yung preparation na ginawa ng speaker or ng mga leader. Tinitignan niya yung mali, yung mga kulang. Yun yung tinitignan niya. Kaya mahirap, no, sa
sa isang Kristiyano na maging critical spirit tayo. Yung mapuna tayo. No? Sabi po dito, why is critical spirit some damaging to proper worship? So, one, sabi po dyan, the posturing of fault-finding attitude of mind in the believer is fatal to worship, for it occupied the Christian with fellow believer instead of God. Bakit ba tayo sumasamba sa Panginoon? Nasamba yung ating focus, no? Nasa mga katabi ba natin? No? Nasa mga tao ba sa paligid natin? O nasa ating Panginoon? Kaya nga meron po tayong pagbubulay-bulay na ginagawa para maihanda natin yung ating sarili sa Kanyang harapan tuwing tayo ay sasamba. Kasi kung iintindihin pa natin yung mga taong nasa paligid natin, madidistract po talaga tayo Kasi alam natin na hindi tayo perfect. No? Minsan pag may nakita tayo hindi maganda, naaapektuhan yung ating attitude. At sinasabi natin, ano ba tong tao na to? Bakit ba siya ganyan? No? Na-occupy tayo ng mga tao na dapat hindi tayo naapektuhan nila. No? Tayo ay nakapokus lang dapat sa ating Panginoon. Kaya nga, merong dalawang tao na lalabas sa simbahan pagkatapos ng worship. Yung isa, pinagpala. Yung isa, nagkasala. So, mamimili po tayo doon. Pumunta tayo sa church, alam natin, gusto natin sambahin ng Panginoon, pero naging mapuna po tayo. Ano yung pwedeng mangyari sa ating paglabas natin? Hindi tayo pinagpala. Tayo ay nagkasala. Kasi dapat ang focus natin sa Lord, pero sa iba tayo naka-focus, no? Sa mga tao sa paligid natin. Huwag na po nating intindihin, no? Yung iba, no? Sobrang focus, nakatulog na, no? Meron naman ganyan, no? Sobrang focus, nakatulog, no? Hindi naka-focus sa Lord, nakatulog siya dahil nalamigan sa lakas ng aircon, no? So, dyan sa Galatia chapter 5, verse 14 to 17, sabi po dito, sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan parang mga hayop. Mauubos kayo. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ng dalawang ito kaya't hindi ninyo magagawa ang nais nyong gawin. No? Yung flesh and spirit, hindi po sila magkakasundo. Hindi po sila magsasanib. No? Parang tubig at langis yan. Hindi po, kahit anong gawin mong halo, hindi po sila magsasanib Kasi magkaiba po sila. No? Pag sinabi nating laman, hindi po tayo perfecto. No? May mga hindi natin nalalaman na may nagagawa tayo na hindi maganda, na maaaring hindi magustuhan ng ating kapatid. No? Parang di natin naiisip na, mali pala yung ginawa ko. Pero yung isang kapatid mo naman, masyadong napakasama ng ugali nito. Nagja-judge ka agad. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng tampuhan, sama ng loob. No? Dapat hindi umiral yun. No? Kasi kapag pinairal natin yung sarili natin, no? Yung pride natin, no? Yung ugali natin, yun ang mangyayari. Magkakaroon tayo ng sabihin natin, sama ng loob ng pag-aaway. No? Sabi ng salita ng Panginoon sa Galatia, ano yung dapat natin gawing patnubay? No? Ang Espiritu. No? Ang salita ng Panginoon, ang Diyos, no? Yung pag-ibig natin sa isa't isa. No? Kasi yun lang yung pwedeng pumawi doon sa mga kasalanan. No? Hindi yung pinipilit natin yung gusto natin. Wala pong perfectong tao. Nagkakamali po tayo. Kaya yun dapat nasa isip natin. Tao lang siya, papatawarin ko siya. Kasi
Hindi siya perfect. Ganon din ako. So, number 3 po, sabi po dito, we can bring a critical spirit into worship, being critical of everything that is attempted in worship. So, ito na yung lahat na napapansin mo. Lahat na sinusuri mo yung mga bagay na nangyayari sa loob ng church. No? Sabi diyan sa A, the preacher preached too long, too short, used the wrong grammar, the song leader hit the wrong tune. Worship is too dull. So, eto na, nakikita mo na lahat. No? Dito sa wrong grammar, maraming sumisita dyan. Kaya minsan, ako po. Tinitignan ko minsan yung mga kasi baka mali. Kasi sa church natin, maraming nakapag-aral ng bachelor degree. Mahirap naman na tumayo ka rito, magkamali ka. Siyempre, sila ay nakapag-aral. Baka mas marunong sila sa'yo. So, yun yung mga dilemma ko. No? Dilemma rin ng ibang mga preacher. Kailangan tama. No? Yung grammar. Wala pong problema kung kung mahaba yung tawag doon, yung pagpipreach. No? Kasi, dalawa lang naman talaga yung sabihin natin na mahalaga sa pagsamba. Yung ating praise and worship at yung pakikinig natin ng salita ng Panginoon. No? May mga dinadaglag lang tayo dun sa program. Hindi tayo dapat mainip kung mahaba yung preaching kasi pagkain nating spiritual yan eh. Kailangan talaga natin yan. At yan po ay pinaghahandaan naman ng ating mga pastor. Yung ating pinakikinggang mga salita ng Panginoon. Kaya kung mahaba siya, okay lang po yan. No, nasa attitude natin yan eh. Kung paano natin sinasamba ang Panginoon. No, di ba pag kumakain tayo, iba-ibang putahe yung kinakain natin. No, merong minsan pag kumain tayo, sabihin natin parang hindi masarap pagkain. Merong masarap. No, merong sakto lang. So, iba-iba. Ang mahalaga, pagkain siya. No? Nagbibigay siya ng lakas sa katawan natin. Yung salita ng Panginoon, yan po yung ating pagkain spiritual. So, pagdating naman po sa mga praise and worship, no, yung ating mga kapatid na nangunguna dyan, ay nag-i-ensayo naman sila, nagpa-practice. Pero minsan po, hindi naiiwasan na may mga pagkakamali po silang ginagawa. Pero naghahanda po ang ating mga kapatid para sa pagsamba, para tayo ay maihanda sa pagsamba sa ating Panginoon. So maganda, yung pagiging critical spirit natin, ito yung tanggalin natin, no, bilang Kristiyano. Dahil hindi ito ang tinuro ng Panginoon kung paano tayo sasamba sa Kanya. No, tinuro ng ating Panginoon, pag tayo umarap, dapat karapat-dapat tayo. Dapat malinis tayo. No, at sa Kanya tayo nakapokus. No, para hindi natin napapansin yung mga bagay na hindi maganda sa loob ng church. No, during worship sa ating Panginoon. So, sa letter B, a critical spirit is often prompted by MB. So, may example po dyan si Korah and Dathan. So, dun sa Numbers chapter 16, verse 1 to 3. Itong si Korah at Dathan, mga Levita po sila. Sila po ay naglilingkod sa tabernacle. At dahil sila ay nagkaroon ng inggit, no, kay Moses at kay Aaron dahil nakikita nila na sila lang yung pwedeng pumunta doon sa Toldang Tipanan. At yung Toldang Tipanan ay isang lugar na kung saan kinakausap ni Yahweh si Aaron at si Moises. Sinabi nitong dalawa, bakit tinataas niyo yung mga sarili? Kayo lang bang may karapatan na lumapit sa Toldang Tipanan?
Kayo lang ba? No? Sila ay naghimagsik at hindi lang sila, kundi nagsama po sila ng 250 na mga leader ng Israel. No? Naghimagsik sila. Alam niyo, hindi po tayo ang pumipili, no, kung sino ang mangunguna sa gawain, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Ang Diyos po ang pumipili. Kaya nga sa atin, no, sa mga leaders, meron pong pilotilya, no, may screening, at yung mga pastor po natin, nag-aral po sila sa Bible School. Talagang sila ay nakahanda po na maglingkod sa Panginoon. At ganun po yung proseso, no? Pero hinanda po sila ng Diyos para manguna sa atin. Kaya hindi natin pwede sabihin, pwede kong gawin yung ginagawa ni pastor. O pwede kong sabihin na mas maganda pa yata yung boses ko kay Kuya Christian. Dapat ako ang pwede rin akong maging praise and worship leader. Kaya ko rin magturo. No, hindi po ganon. Kasi ang Diyos ay pumipili ng mga mangunguna. No, hinihipo niya ang bawat isa sa atin. O ikaw, pwede ka nang maging small group leader. Pero ginagamit ng Diyos yung mga leader para i-develop ka at ikaw ay magamit sa pagsamba. So ano nangyari dito sa dalawang to? No? Pinarusahan po sila ng Diyos. No? Yung isa sa kanila kinain ng lupa. So yung isa kanila, yung 250, sinunog po sila. So nilipol po sila ng Panginoon. Kasi tinataas nila yung sarili nila doon sa dalawa. No? Kina Moises at Aaron, sila yung pinili ng Panginoon para panghunahan ng bansang Israel. O diyan sa letter C, sabi po diyan, there is a cure for such spirit. So hindi ko na po siya sinulat. So basahin ko po dito sa yung 1 Corinthians chapter 13. Sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili at nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, ni hindi makasarili, hindi magagalitin o magtanim sa kapwa. Hindi ito ay kinatutuwa ang gawang masama, ngunit kinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatiyaga hanggang wakas. So ano pong gamot sa critical spirit? No? Yung pag-ibig. No? Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa. Ibigin natin ang ating kapatid. Kung wala tayong pag-ibig, no, sa bawat isa, ito yung gagawin natin. Puna tayo ng puna. No? Lahat ng mali, ito yung sasabihin natin, mali yan. Di yan dapat nangyayari sa church. Pero may mga leaders po tayo. Sila po ang pinili ng ating Panginoon. So, pangatlo po. Sabi po dito, sometimes we bring unforgiving spirit to worship. Sabi po sa A, Jesus warned us about this problem. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 23 to 24, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naaalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. So, napakagandang paalala po to sa bawat isa po sa atin. No? Na kapag tayo po ay sasamba sa ating Panginoon, hindi pwede na meron po tayong kasamaan ng loob, no? Na isang kapatid o kasama natin sa ating tahanan. Kasi alam po natin na hindi po tatanggapin ng Diyos yung ating
pagsamba. Hindi na po dito pinag-uusapan kung sino yung malaki at maliit na kasalanan. Dahil pag tinignan ng Diyos na may kasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat, hindi po tatanggapin yung ating handog, no? Yung ating pagsamba, no? Kaya hindi dapat to pinapatagal no? Kung alam natin meron po tayong sama na loob sa ating kapatid, pwede po, no, yung opportunity andyan, no? Pwede po nating maayos agad 'yan. At magpatawaran po tayo sa bawat isa. Kasi alam po natin, ito yung ayaw ng Diyos. No? Nalalapit tayo sa Kanya na akala natin na maayos tayo, pwede tayong sumamba, pero dahil meron po tayong kasamaan ng loob, hindi po tatanggapin ng Diyos yung ating pagsamba. No? Magpatawad po tayo mga kapatid. Dahil sabi ko nga, no, nagkakagawa tayo ng pagkakamali, di natin minsan naiiwasan dahil tayo ay tao lang. Mahalaga dito, ikaw gusto mong makipag-ayos sa Kanya. At kung nagawa mo naman yon at yung kinausap mo yung kapit mo kung ayaw niya, nasa Kanya na yon. Ang mahalaga, ginawa mo yung dapat mong gawin. No, kasi minsan dumarating tayo dito sa ganitong pagkakataon na meron tayong unforgiving spirit. Minsan kulang tayo sa panalangin. No, kasi pag nagpe-pray po tayo, ano ba yung isa sa mga magiging sagot, no, para sagutin yung ating panalangin? Di ba? Kailangan maging malinis muna tayo. Di ba? Meron tayong pagsisiyasat na ginagawa. Kasi kung may kahilingan tayo sa Panginoon, hindi rin niya sasagutin yung panalangin natin. No? Siguro nagkukulang tayo sa panalangin kung darating tayo sa ganitong sitwasyon ng buhay natin. So, magpatawad po tayo. No? Mag-effort po tayo. Lapitan po natin kung kapatid natin o pamilya natin. Kaya ako, niiwasan ko kapag ako mag-i-speak, ayoko meron kaming pagtatalunan ng tatay ko Kasi, ang laki po ng epekto niyan. No? Kasi nadadala mo, yung nagdadrive ka, papunta ka ng church, nakakainis No? Yung, minsan, no, kasama mo pa sa church. Ang hirap kaya sumamba. No? Ang hirap kahit na, di ba? Nung nag-aaral tayo, pag may kaaway tayo sa classroom, di ba, parang tahimik natin. Nag-iiba yung attitude natin. Dati, masayahin tayo. Dati, san-san tayo nakakapunta. Pero dahil meron tayong katampuhan, dito na lang ako. No? Nakakalimutan na natin na bumati kasi di maganda yung ating pakiramdam. So, ito ay pinapaalala sa atin ng Panginoon. Di na po dapat to pinapatagal. Dahil alam po natin talagang makaka-apekto ito ng malaki sa ating pagsamba sa ating Panginoon. So, letter B po. Sabi po dyan, grudge holding can cause us to be spiritual blind. Sabi po sa 1 John chapter 2, verse 9 to 11, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. So, mabigat itong salita ng Panginoon sa 1 John 2:9. Kasi yung grudge, galit Pero habang tumatagal, nagiging puot na siya. Ako, hindi po ako naniniwala na ang isang tunay na Kristiyano ay talagang mapupuot ng matindi sa kanyang kapatid. Kasi sabi po dito sa 1 John chapter 2, verse 9 to 11, ibig sabihin parang
hindi ka pa tunay na Kristiyano, no? Nasa kadiliman ka pa. No, kasi pag napupot ka, ibig sabihin nun, hindi mo kaya magpatawad. Gaano ba kalaki yung kasalanan ng iyong kapatid at hindi mo siya kayang patawarin? No, sabi diyan, nasa kadiliman pa yung taong napupuot. No? Alam po natin, kung tayo po ay may tunay na relasyon sa Panginoon, kahit gaano kahirap ang magpatawad at humingi ng tawad, magagawa po natin yan. No? Kasi hindi tayo, hindi natin kakayanin yung konsyensya. No? Dahil kumikilos sa atin ang Diyos, kumikilot ang banal na Espiritu sa buhay natin, yun yung magtutulak sa atin na lapitan yung taong yun upang humingi tayo ng tawad. Dahil yung relationship natin sa Panginoon, hindi maaayos. So, hindi naiiwasan yan. Di ba? Yung magkakaroon tayo ng hindi magandang relasyon sa ating Panginoon. No? Itong sinasabi po dito, para to sa mga hindi Kristiyano. Kasi, ayoko na. No? Nakarinig na rin po ako niyan. Sa ibang mga tao, hindi ko siya papatawarin hanggang sa huling hininga. Ang bigat po nun. No? Sino po tayo para hindi tayo magpatawad? No? Nung hindi po tayo nakakilala sa Panginoon, ang dami po nating kasalanan eh. No? Pero sa Diyos, baliwala. No? Dahil sa pag-ibig niya sa atin, pinatawad tayo ng Diyos, kinalimutan niya lahat. No? Yung lahat ng kasalanan natin. Samantalang yung kapatid mo, baka isa lang. Baka isa lang ang kasalanan niya, ayaw mo pa siyang patawarin. Bakit? No? Huwag nating itaas yung sarili natin. No? Walang matuwid sa harapan ng Panginoon. No? Sabi ko nga kanina, kung ganito lang ang kasalanan mo sa Kanya at siya ganito kasalanan, hindi po yun ang magiging dahilan para hindi tayo magpatawad. No? Kailangan magpatawad po tayo dahil ito ay makakadlang sa ating spiritual na buhay. No? Pag bulag, lumakad, didiretso po. No? Pag lumakad ang bulag, ano yan, kung saan pumupunta. At pag tayo napuot, no, iba na yung ugali natin, pasabihin natin, masama na yung ugali natin pag napupuot tayo. At ako po naniniwala, inuulit ko, no, yung isang tunay na Kristiyano, yung isang tunay na may relasyon sa Panginoon, hindi siya mapupuot. Kasi puot, matindi yan. No? Matindi yung kasalanan na yan. No? Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, kailangan natin makalaya. Kailangan natin magpatawad sa ating kapatid, no? Sa ating kapwa, kung sila man po ay nakagawa ng kasalanan sa atin. So, pang-apat po, sometimes we bring spiritual laziness to worship. So, ano po ang ibig sabihin nito? We're talking about the Christian who doesn't bring any effort to worship. He doesn't make effort to participate, but expect to spoon-fed by others. No? Yung pagsamba po, kusang loob natin dapat ginagawa. No, hindi to dapat na pinipilit pa tayo. Magsimba ka naman. Hindi ka na nag-church. Magbasa ka naman ng Bible. No, mag-pray ka naman. Parang may kailangan pang tao na pilitin ka para sumamba sa Panginoon. Pagsama-sama po tayo sumasamba dito, ang ganda po tignan kung lahat ng tao pumapalakpak, no? Kung lahat ng tao ay nakikinig. No, pero katotohanan minsan nakikita natin may mga ilan nakatayo lang. No? Parang hindi sila sumusunod doon sa pagsamba sa ating Panginoon. Alam niyo sa mga competition, yung mga group, no, yung mga sayaw, ano tinitignan ng mga judges? No, dapat sabay-sabay. Dapat
para parehas yung galaw. Kasi yung mga Israel, nung sumasamba sila sa Diyos, tinitignan ng Diyos, iba yung nakikita ng Panginoon. Yung laman ng mga puso ng mga tao. Mas marami yung mga gumagawa ng kasalanan. Kaya pag titignan tayo ng Lord sa iisang pagsamba, dahil corporate worship, titignan niya iisa lang. No? Kasi sa mga Israel, di ba, pagkasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. No, nakakalungkot po na kung tayo ay sama-samang sasamba, mas majority yung parang hindi handang sumamba. No, ayaw mag-effort, ayaw mag-participate para sumamba sa ating Panginoon. No, yung iba nakatayo lang, yung iba upo, parang robot lang eh. No, sumusunod lang kung ano yung sinasabi ng pisahide, pero hindi sumusunod paano sasambahin ang ating Panginoon. Hindi tayo dapat pinipilit, no? Tayo talaga ay kusang loob na sasamba sa Panginoon at alam natin dapat kung paano sambahin ang ating Panginoon. Number 2 po, worship is not generated by lodging in an atmosphere of spiritual apathy and neglect. It takes effort both before, during, and after worship. Kaya sabi ko kanina, pag kulang tayo sa preparation, simula pa lang, wala na tayong gana eh. Kahit ang ganda-ganda nung atmosphere, no? Ganadong-ganado yung mga praise and worship para pangunahan tayo sumamba. Ang ganda ng sermon, pero sa'yo parang walang dating. No? Parang wala kang gana, wala kang sigla. Parang, kailan ba ito matatapos? Gusto ko na kumain. Iba na nasa isip natin. No? Ito yung isang bagay na hindi dapat nangyayari sa isang Kristiyano. Kaya yung iba, pag wala siyang apathy, yan, tulog. No? Hindi nawawala po sa church. Yung oras ng worship natutulog. Di ko pa nagawa yun. Ewan ko kung kayo po, mga kapatid, nagawa niyo na yun. Na during worship, nakatulog kayo. Mahirap sabihin, galang po ako trabaho eh. Dapat tapusin natin. Kasi yung worship, simula po ng pagbubulay-bulay hanggang matapos. Worship po yun, hindi yung kala nyo eh. Pagkatapos ng praise and worship, break muna, kuha yung cellphone. Para may iba naman yung gagawin natin. Tapos pag offering up, kuha ulit ng cellphone. No? Kasi naghahanap tayo ng iba. Kasi yung mga ibang part ng program, minsan ayaw natin. No? Hanggang sa pauwi na lang tayo, bis na masigla tayo. Malungkot tayo, parang hindi tayo blessed ng Lord. No? Sa ating pagsamba. Dapat po, mag-take tayo ng effort, no, sa ating pagsamba. Ihanda natin yung sarili natin na purihin ang Panginoon. Dahil hindi po natin kayang pantayan, no, yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga sabi salita ng Panginoon, kung hindi natin siya sasambahin, no, yung nature, yung mga bato, yun ang sasamba sa Diyos. Kaya nga nilikha tayo ng Diyos ayon sa wangis niya eh. Dahil ang gusto ng Diyos, lagi tayong kumukonekta sa Kanya. Lagi tayong sumasamba sa Kanya at nagpupuri. Kaya dapat mag-take tayo ng effort, mga kapatid. No? Sa ibang bagay, halos ibuhos natin lahat. No? Ng lakas, ng talino natin. Pero pagdating sa Panginoon, 2 oras lang. No? Parang di natin kaya na 2 oras nakapokus ako. Nakatuon lang ang isip ko sa Panginoon. No? Nasa church na tayo, pero pag tinitignan tayo ng Lord, yung mga taga-karidad, tamad sumamba. No? Hindi sila sumasamba ng tunay sa akin. Di ba? Hindi po maganda. No? Kung sa kabuuan titignan po tayo, iisa, pero pag tinignan tayo, iilan lang yung tunay na sumasamba sa
ating Panginoon. No? Kaya sabi diyan sa V, let us prepare our mind for worship. Sabi mo sa John 4, chapter 4, verse 23-24, subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyang uri ng pagsambang kinalulugdon ng Ama, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dalawa po yung katotohanan na gusto mong bigyan din dyan. Una po yung Espiritu. No? Kailangan yung isang tao ay nakaranas ng kapanganakang muli. Siya ay may tunay na relasyon sa Panginoon. Dahil sa panahon ng pagsamba, kung wala siyang banal na Espiritu, hindi po siya makakatugon doon sa pagsamba dahil hindi siya nakakilala. Kaya nga yung iba, pag dumarating dito, may bisita tayo, parang iniisip nila nagugulat sila, di ba? Nung tayo ay di pa nakakilala at naka-attend tayo sa Christian church. Ano ba yung natin ng pasimbahan? No, parang naguguluhan tayo. Sanay kasi tayo doon sa simbahan na parang tahimik lang. No? Pero napunta tayo sa simbahan, may kantahan, may kamayan. Anong church to? No? Pangalawa po, kailangan talagang yung isip po natin nakatuon sa ating Panginoon. Wala tayong ibang iniisip. Yung isip natin malinis po talaga. Para talagang nakapokus tayo sa pagsamba sa Kanya. No, yung pangatlo, kailangan yung puso natin busilak. No, malinis. No, walang bahid, walang dumi. Handa po talaga tayong sumamba sa Panginoon. At yung pangalaw po, yung katotohanan na sinasabi diyan sa John chapter 4, lahat ng ating pong ginagawa ay pagtugon sa katotohanan. No? Dahil alam natin yung katotohanan, ito yung karunungan at kahabagan ng Diyos sa atin. No, kung wala ang salita ng Panginoon, hindi natin makikilala ang Diyos. At hindi natin alam kung paano natin siya sasambahin sa tamang pamamaraan. Kaya napakahalaga ng katotohanan na ito, yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. No, sabi po sa letter C, let us join together in the praise of God. Sa Psalms 29 verse 2, sabi po dito, give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. No, banal po ang ating Panginoon. Kaya po ay ang bawat isa sa atin ay marapat na lumapit sa Kanya na meron po kabanalan. No, sa oras pong ito, tayo ay muling aawit at ating pong itataas ang pangalan ng Panginoon. No, masumpungan ng Diyos na ang ating mga buhay ay talagang nakalaan sa Kanya upang sumamba. Tayo po'y umawit. Music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required.
You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. And I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. To the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kaming nagpapasiyasat sa iyong harapan, Panginoon. Lord, alam mo po ang aming pong mga buhay, alam mo po ang aming pong mga pagkakasala. Hindi po lingid sa iyo. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, hinihingi po namin, Panginoon, ng kapatawaran, ang lahat po ng aming mga pagkukulang, ng aming mga kasalanan sa iyo, sa aming pagsamba sa iyo, na hindi kami, Panginoon, handa, na hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming buhay, Panginoon, ay maihanda namin ang aming sarili, mabangong samyo sa iyong harapan. Dahil kami, Panginoon, ay iyong tinubos sa iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, Panginoon. Kaya naman, bilang tugon namin, Panginoon, sa iyo, na aming Diyos na dakila, ay maging karapat-dapat kami sa iyo, Panginoon. Sa araw-araw ng aming buhay, sa araw-araw ng aming mga ginagawa, tulungan mo po kami, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita na siya magpapabago, Panginoon, sa aming buhay, magpapalinis sa aming isip, sa aming puso, Panginoon. Tulungan po kami na maging busilak ang aming mga puso, Panginoon, upang ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ay iyong tatanggapin dyan sa iyong trono. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Kabanal-banalang Diyos, maraming salamat po sa paalala mo sa amin, na sa amin pong pagsamba ay bigay po namin ang pinaka-the best, sapagkat ang Diyos po namin
ay walang katulad, walang kapantay. Salamat dahil nilikha mo kami upang sambahin ka. Kaya sa oras na ito patuloy na nagpapasiyasat po kami sa iyo pong mga buhay, sa amin pong mga buhay. Kung masumpungan niyo po na ang buhay po namin ay hindi naging tapat sa pagsamba sa iyo, humihingi po kami ng kapatawaran. Mula ngayon hanggang sa huling hininga ng amin pong buhay, tulungan mo po kami na sambahin ka namin sa pagsambang nais mo. Maraming salamat po. Patuloy na kinikilala po namin ang iyong pong presensya sa amin pong kalagitnaan. Salamat po dahil binigyan mo kami ng pagkakataon, pribilehiyo na sambahin ka sa amin pong mga buhay. Kaya sa oras na ito, Ama, marapatin mo po na patuloy na ang iyong pong panguna at paghahari ang maranasan po namin sa aming mga buhay. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Ang patuloy na pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, ang aliw, tanglaw, gabay, patnubay ng Banal na Espiritu, ay patuloy nawa nating maranasan sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.